Magandang araw. Andito tayo ngayon sa Petron, Marulas, MacArthur Highway. So, kakatapos lang ng PMS natin ng motor. Kaya matetesting natin ngayon ang may pupuntahan tayo sa Santa Maria, Bulacan. Uh, Ito, nailagay ko na sa Google Map yung ating ruta. Nasa 1 oras ang papunta doon. Tara, biyahe tayo. Sana huwag umulan. Pagka umulan magre-raincoat tayo, syempre. Sige, so let's go. Makapagpa-full tank na ako. Ayun, traffic ang MacArthur Highway. So mamaya malalaman natin kung bakit traffic dito. So bike lane, pero sharing naman tong bike lane Kaya pwede yung motor dito. Labasan ng mga estudyante ng dito sa Fatima. Ngayon ay alas 12. Alauna pasado na pala. 1:05. Sa mapa, pulang-pula yung papuntang Karuatan. Malamang may ginagawang kalsada doon, kaya ganun. Nakamotor naman tayo. Kahit papaano siguro makadaan tayo sa gilid-gilid. Ngayon nga pala, gamit na natin yan, Insta360 natin. At inaabot ng 1 buwan mahigit. Di lang pala lens yung naging apekto niya, pati yung board sa loob na apektuhan. So kung paano nangyari, hindi ko alam. Kasi hindi naman durog yung housing pero yun nga, 'di ba? Nung tinesting ko bago ko dalhin dun sa pagawaan, ayaw mag-power on. Talaga may nangyaring kakaiba rin sa loob. Kumbaga sa tao internal hemorrhage. Yung nangyari sa kanya. Yan, naka-battery mode lang yan. Kasi matagal-tagal na hindi natin nagamit yung mga batteries. So, gamitin muna natin. Sana abot hanggang dun sa pupuntahan natin. Pero may kawad naman, pwede naman natin i-charge. Basta't hindi lang umulan. Yun lang ang disadvantage pagka nabuksan na yung mga waterproof na gadgets ninyo. Pangkaraniwan nun, hindi na kaya yung or damage na rin yung waterproofing niya. Siyempre yung mga dikit nun, although nandun pa rin yung rubber, I hope na ilagay naman nila yung rubber, pero anuhin ba naman nila yun? Usually naman kinakabit din or binabalik naman talaga, pero hindi na siya talaga sealed or factory sealed. Kaya mas mainam na wag na nating ilaban kapag nabuksan na yung mga gadget ninyo na may waterproof na features na capability. Wag nyo na ilaban.
Delikado. Sabi ng technician, hirap revive ng X4 versus sa X3. May mga security measures din yung Insta360 siguro dun sa mga pyesa nila, kaya hindi mo basta pwede pagpalit-palitin lang yung pyesa and then gagana na. Okay lang yun. Ganun naman talaga. Parang sa ano rin, 'di ba? Sa Apple din, ganun, 'di ba? May mga phone sila na hindi maano, hindi ma-repair na. Pero iba pa rin ang Pinoy. Gagawa ng paraan para mabuhay. Ayun lang, salamat lang at yung unit natin nabuhay pa. Matindi traffic kasi ngayon, no? Hindi pinapagana yung stoplight. I mean, manual ang trafficking nila. Mano-mano, merong traffic aid dun sa gitna. Depende kung usad na ba yung nasa harapan, tsaka lang magpapadaan. Pero kung traffic pa yung sa unahan, wala. Hinto muna. Okay naman yun, kaysa magkabuhol-buhol dyan. Matanong ko nga lang pala mga ka-riders, paano mo malalaman kung hanggang saan nagtatapos yung sharing dito sa bike lane? Kasi mamaya, daan tayo ng daan dito, tapos pala yun na pala yung dulo, or hindi na pala sharing yun, yung lane na yun. Ano kaya ang sign or dito na nakasulat para malaman ng mga nakamotor kung hanggang saan siya umaabot lang? Kasi yung bike sharing, alam na natin na kung ano yung nakasulat. May parang arrow sa unahan nung logo nung nagbabike. Kaya ang tanong, hanggang saan aabot yun? Minsan nihinto na matatapos yung bike sharing lane. Traffic. Kulay pula sa mapa. Malalaman natin kung bakit traffic dito. Traffic. Okay, ginagawa nga yan, oh. Merong signboard dito na ginagawa. Kalsada. Mainam naman kasi pagbaba dyan sa tulay nung tren dyan, tren kasi ilalim niyan, daanan ng tren. Tulay na yan na maiksi. Matindi lubak-lubak dyan. Grabe, kinabig sa kanan bigla nung truck. Alam ko diretso lang siya. So yan po yung ginagawa. Maiksi lang naman yung ginagawa pero single lane at may pakaliwa pa doon. Kaya medyo matindi yung traffic. Kaya nagkakaipon-ipon. Pagka nag-go yung papunta dito, yung pakaliwa i-stop, wala nang linya. Ito ay gawin na ng dalan-danan. May ginagawa rin palang kalsada rito.
Ayan, nasa kaliwa natin ngayon. Mahaba-haba ha. Pero natatanong ko sa gawing unahan pa doon. Mukhang yung gawing unahan doon mukhang ano na yun. Mukhang tuyo na o nasemento na. Eh, pero syempre, hindi naman pwedeng daanan kagad yun. Eh, may tinatawag silang curing. Uh, Mainam naman. At yung nilagay na semento ay madaling matuyo para magamit agad ng mga riders natin. So, ingat-ingat po. Mahaba ito oh. Dito sa tapat ng Kadiwa, sementado na, gawa na. So, yung papuntang dalan-danan ng ano nila, ginagawa ngayon. Malanday na tayo. Expect nyo na ng traffic. Valenzuela, MacArthur Highway, yung kahabaan na yun. Daming tayo nakitang kalsada na nire-repair. Oh, dito may nire-repair pa rin, no. Naayos na 'to eh. Tinaasan pa. Yan oh. Yung next level ng taas. Ganyan na nangyayari dito eh. Tataasan ng kalsada, yung baha mapupunta sa kabahayanan, sa gilid. May-ari ng mga lupa, tataasan naman yung kanilang lupa doon. Babalik na naman sa kalsada, baha. Tataas na naman ng gobyerno yung kalsada para may tabo yung baha doon sa gilid. Sana paubusan na lang ng pera. Kawawa yung walang pampataas ng flooring nila. Dito yung dati may ginagawa nung check tayo ng kalsada noong mahal na araw. Ayan, sementado na lahat. Yan yung eskwelahan, St. Mary's College of May Kawayan. May katabi na rin pala eskwelahan to. ICP. Senior High. Okay, madami na mga eskwelahan dyan na tabi-tabi. Munisipyo, lungsod na May Kawayan. Yun, salamat, huminto ang ambon. At makulimlim. Hindi mainit yung biyahe natin. Nangyari, may tumatakbo sa gitna ng kalsada. Ano meron? Ayun, may nalaglag. SM Valenzuela, hindi kita na no. Yan ang magiging terminal nung tren eh. Yung ginagawa na yan. Sa likod niyan yung SM Marilao pala. mali ako. SM Marilao, SM Valenzuela yung binanggit ko kanina. SM Marilao. Oops, ating approaching tulay ng Marilao.
Ito, matraffic tong lugar na to dahil sa palengke, babaan ng mga pasahero, at intersection papunta sa NLEX kanan. Kaliwa naman bayan ng Marilao. Hello? Marilao pa lang. Oo. Teka lang sir, intersection ako Marilao, medyo magulo-gulo. Hindi kita gano gigi. Okay. Salamat. Ayun, may tumawag. At tinatanong kung nasa na tayo. Oops. Sabi ko Marilao. Padaanin na natin yan kaysa kasya ba siya riyan? Kasya. Check lang natin itong mapa natin. At naiba itsura dahil may tumawag. At hindi pwede sa touchscreen yung ating nasuot na gloves. Okay, let's go. "30 minutes pa as per Google ang ating biyahe." Yun kung wala tayo ganong madadaan ng traffic. Yan, approaching yung kanto ng Lulumboy. Dito tayo pinapadaan ni Google Map. Try natin. Alam ko matraffic dun eh. May bypass road daw dito. Matry natin yung bypass road dito. Philippine Arena. Tagal na pala hindi kami nakapag-bike ulit dito ah. Daming sasakyan sa kaliwa. Ano kaya meron doon? May masarap na kainan ba dyan? Ayan oh, may mga kainan dito eh. Pero sarado naman eh. Oh, nakikipark lang. Oops, rotonda. Saan tayo? Kanan daw.
NLEX Manila. Ito yung mahirap akyatin eh. Itong tulay na to eh. Pagka magbabike, grabe. Kakapusin ka na hininga dyan. Okay, kaliwa daw tayo. Slow down. Ba, may golf cart pa. Laki nito eh, Philippine Arena. Oops, dun daw. Dito daw. Hinam lang to, wala tayong traffic na daanan. Pero ngayon lang ako napasok dito. Mukhang may daan nga eh. Then may mga private naman na dumadaan. High tension wire pala to. Canon. Sayang lupa. Walang tanim. Pagkain ng kalabaw, pwede. Kabayo, baka, kambing. Kaso wala na mga ganun ngayon eh. Kinain na. Dun saan ako dadaan eh. Kaso matulin yung andar na nasa likod ko eh. Kaya hindi na ako kumabig dun. Dahil tinatarget niya na yung walang humps eh. Ayun. Ito na yata yung daanan ng ano. Kung galing ka ng MacArthur Highway, itong sunod na kanan natin. Yung papuntang Santa Maria talagang kalsada. May inam yun ha. Malaking traffic ng naiwasan natin. Mukhang ito nga oh. Dito na yung mga malalaking truck eh. Okay. Yun oh. Welcome Santa Maria. Ayos ah. Santa Maria na kagad oh. Ayos yung daan doon. Pwede. Yun, kakaliwa tayo doon. Kakaliwa daw tayo dito. May Shakey's na pala rito. Tagal na akong di napunta dito.
Ayan, maambon na naman. Maambon na naman. Sana wag magtuloy yung ulan. Ilog ba ilalim nito? Alam ko ilog to. Oh, tama itong ilog. Nako, delikado yan. Yung bakal na yan, no? Marami na ako nakita sa video na umi-slide sa ganyan, eh. Diyan dumaan sa bakal na ganyan. Chowking dito, manginasal ba? Dami ng mga kainan dito. Jollibee, Burger dun, Burger King. Ayos. Maulad ng Santa Maria. At may St. Peter. Pag na-high blood ka, kakain mo ng mga fast food yan. Diyan ka naman, St. Peter. Okay. Ito yung papuntang Pandi. Dito kami dumadaan dati. Doon sa may kanto doon, kanan, papuntang Pandi. Diretso, papuntang Balagtas. Okay. Kanan daw tayo dito. Ayan, Santa Maria, Pandi Road. Lumalakas-lakas na ang ambon. Santa Cruz proper. Santa Maria pa rin naman to. Medyo matraffic lang, pero sa gawing unahan, konti na lang, kakaliwa tayo dyan at yun na po yung pupuntahan natin na subdivision. So, tungkol naman po dito sa performance ng ating fascio, ang naramdaman ko lang na gumanda after ng PMS ay yung throttle niya. Mas responsive siya. Ah, so, normal naman yun kasi pinalitan yung air filter, mas maganda yung pasok na hangin, plus nag-FI cleaning pa. And then, about the speed and so on, wala naman pinagkaiba. Siya pa rin. Kasi yung bola natin, yung pa rin naman. Yung belt, hindi rin naman pinalitan. Nilinis lang talaga yung panggilid natin dahil sadyang marumi na dahil sa layo ng biyahe natin. Naka 7,000 kilometers na siya. So, yun po. Kita-kits na lang po tayo sa susunod na video. Huwag niyo po sanang kalimutan na i-share, i-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye.